Good morning mga kadedita. Ah, nakaranas na ba kayo sa motor na ang inyong motor kapag ka nagbi-brake kayo, gumagamit kayo ng brake sa ulian, na ang brake ay dito sa tapakan. Nakaranas na ba kayo na kapag ang nagpreno kayo sa huli is nag-i-stuck yung brake niya. So minsan, pag tinapakan ko siya, hindi na siya bumabalik. Ang tendency, nagpo-full stop ako. So napakadelikado noon para kung nasa highway ka is pwede kang maaksidente or mabangga. Kaya hangga't maaari, iwasan natin yun, lalo na kung magka-travel tayo na malayo. Anyway, kahit naman malapit, talagang delikado. Either ma-aksidente talaga. Para maiwasan natin yan, is talagang servisan natin yung mga motor natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko seservisan itong brake na nagiging cause ng pag-stuck niya. So, since na-experience ko na siya dati, so ipapakita ko sa inyo kung paano siya ma-settle para maalis natin yung ganong problema na napakadelikado para sa isang motorista na katulad ko. Lalisin natin yung mga dahilan kung bakit siya nag-i-stuck yung brake sa huli. So, papakita ko sa inyo, sisimulan natin. So, ito yung motor ko. Ayan, makikita nyo. Ayan yung motor ko. So, ito yung brake. Ayan. Nag-i-stuck siya kapag tinatapakan siya ng kumbaga, nag-full stop ka or nag-brake ka, hindi siya agad bumabalik. So, napakadelikado yun. So, kaya umpisa na natin. Ayan, paano maalis yung mga ganong problema. Ayan, pagka center stand natin, tanggalin lang natin yung mga connection ng brake dito dyan sa likod ng gulong. Ayan, tanggalin lang natin. Huwag lang natin kalimutan, syempre, kung matatanggal natin yung mga pin, ibabalik din natin para safe tayo. Kasi yung mga lock pin na yan, malaking tulong yan para hindi matanggal yung mga tornilyo pagka nasa biyahe tayo. Yung mga nut niyan, hindi tayo nakakasiguro. Although lock nut siya, okay naman ang mga lock nut, pero iba na rin yung safe, iba na rin yung may lock pin. So yan, tinatanggal natin tong gulong. Yan. Actually, ang sira lang talaga nito, ang nag-i-stuck dito, itong yung nagpapabuka ng brake pad natin. Ayan, testing ko. Kung mapapansin mo, kung kayo ang gagawa nito, mararamdaman nyo na maganit siya. Kapag ginagalaw-galaw nyo siya, hindi agad siya bumabalik. So yan tatanggalin ko ito para ito lang talaga yung problema nito. Napakasimple lang, pero pwede magdulot ng disgrasya or aksidente sa atin habang tayo ay nagmamaneho ng motor, malayo man o malapit. Ayan. So tatanggalin lang natin to. Ito naman, pagka natanggal mo yung tornilyo, ibubuka natin ng konti itong ayan, buka natin ng konti yung pinaka part ng ngipin niya para matanggal natin ng maayos. So ang gagawin lang dito kapag natanggal natin, ayan, lilinisan lang natin to, then lalagyan ng konting langis or grasa. Ayan, kung napansin nyo, naglagay ako ng marking para kapag ikakabit ko na, yun, madali siyang matandaan kung saan siya nakatapak.
So yan, itong pin na yan dowel ay ang shop na yan lang yung may problema dito. So lilinisin ko lang, and then yung housing niya, yung pinaglalagyan is lilinisin ko lang din. And then lalagyan ng pagkalinis na, lalagyan lang ng konting-konti lang, parang mabasa lang siya. Kasi hindi pwedeng damihan. Pwede rin dito yung yung grasa. Kung maglalagay kayo ng grasa, ayan, tinetesting natin. So ikabit natin. Kung kayo ang makasubok nito, ayan, tinetesting ko ito. Maluwag na siya or malambot na siya, hindi katulad kanina kasi napakadumi. Marami siyang may mga lupa siya. Yung iba kalawang. Ayan. Kasi kung sa katagalan nito, nagkakaroon siya ng lalo na kapag nababasa ng ulan, nagkakaroon siya ng lupa kasi pinapasok ng tubig katagalan. Ayan, pinapasok ng dumi. So kung nakakaramdam na tayo ng ganyan na nag-i-stuck yung preno, hindi agad bumabalik, hindi naman siya nag-i-stuck pero hindi kaagad bumabalik, hindi na siya kaya ng spring. So yun, lalagyan lang natin ng grasa yan o langis, lilinisin lang muna natin. So madali lang siya. So ayan, kapag natin, nalagyan na natin ng langis, basta ito lang yung tip, wag masyadong maraming langis kasi delikado rin yan na kapag tumulo yan, pupunta yan dun sa brake pad. So itong brake pad na ito yung magkokos na baka tumulo dun sa dudulas yan kapag marami tayong nilagay at nagkaroon ng langis yung brake pad natin. So dudulas yan. So delikado rin. So kaya kailangan konting-konti lang, mabasa lang siya. So yung ganyan karami is tatagal na yan bago ulit yan magka-problema. So kumbaga abutin na rin ulit na 1 taon yan or mas higit pa. Depende sa gamit natin, depende sa pag-ulan, depende sa kung gaano karumi or kalaki na yung play niyan. Yan, maluwag na siya, malambot na siyang gawin or testingin. Hindi katulad kanina, so napaka medyo matigas siya kanina. So ngayon maluwag na. So lilinisin lang natin and then yan, ikakabit na ulit natin yung brake pad. Yan, sikwat-sikwatin lang natin. Ayan, pag naikabit na natin to, so yan, konting sikwat lang, kabit na ulit yan. So madali lang yung gawin, lalo na pag sanay ka na magkabit, lagi mo itong ginagawa, one click na sa yan. Ayan. So okay na, kabit na, okay, ganun lang. And then check ulit natin, titingnan mo rin kung yung brake pad niya is manipis na. So kung manipis na, palitan na lang natin. Imbis na imbis na ipariband, palitan na lang natin ng bago. So yan, ito, linisin natin yung gulong, yung brake housing. Ayan, palitan na rin natin, linisin lang, and then check na rin natin yung mga bearing nito. Pati sprocket kung okay pa siya, yung sprocket natin kung malaki na yung worn out niya o yung nakain niyang ngipin, matutulis na, palitan na lang natin. Yan, para wala tayong maging problema. Yun nga palang sprocket natin, kapag po nakita natin na worn out na yung kadena natin, malaki na yung mga play niya, is palitan lang natin para hindi na
Hindi na yan, para safe tayo, hindi na natin kailangan lagyan ng langis yan. Palitan na lang natin kaagad. Para hindi maiwasan natin ang mga susunod pang mga problema. Lalo kapag bibiyahe tayo ng malayo, so hindi natin dapat ipagsapalaran yan na may problema yung kadena natin, may problema yung sprocket natin, yan. So since okay na ito, okay lang naman to, yan, anihin ko lang, kakabit ko lang, kabit lang ulit natin yung gulong, yung kadena. Yan, madali lang siya. Halos lahat naman siguro talaga tayo na nagmumotor, nakaranas tayo nito na magbaklas or minsan naplatan. So nakikita natin paano siya kinakalas. Yung mga susunod na pagkakataon, pag nangyari sa inyo to, palitan lang natin yung or anuin lang natin, tayo na yung gumawa kaysa pumunta pa tayo sa mga talyer para maghanap ng mga mekaniko na pwedeng gumawa nito. Madali lang naman siya, madali lang. At least nalunasan natin yung isang problema na pwede magdulot ng or maiwasan ang malalang aksidente sa mga motorista. So i-share nyo lang po yung video na to sa mga hindi pa nakakalam, lalo na yung mga baguhan na nagmumotor. So yung makaranas nito na yung preno nyo is nag-i-stuck kapag ginagamit nyo, may naramdaman kayo na ganyan, wag nyo na pong patagalin kasi napakadelikado po niya, lalo na kapag nasa highway tayo o nasa highway kayo, bigla kayo nag-brake tapos nag-full stop siya. Nako, napakadelikado po. Doon sa mga sumusunod sa inyo, pwede kayong mabangga. Kaya kung makaramdam ng hindi maganda pagdating sa mga gulong natin, sa preno natin, ng mga sasakyan natin, ano man yan, kotse man o kahit anong sasakyan, lalo na dito sa motor, anuin natin, ayusin na natin, huwag na natin patagalin. Kumbaga dapat umalis tayong buo, uuwi tayo na buo. Yan, makakabalik tayo sa ating pamilya ng masaya, walang disgrasyang nangyayari. Yan. Ito yung pag-adjust ng brake. Ito napakasimple lang din. Higpitan nyo muna. Pagka napansin nyo na nakapa nyo na sumasayad na yung brake, kapag hinigpitan nyo po yan, kakapit kasi yung brake disc nyan yung brake pad. So pag kumapit na, ramdam nyo naman yan kapag tinetesting nyo. Minsan pagka rinig nyo nga na sumasayad na yung brake pad dun sa brake housing. So ibalik nyo lang ng kaunti. So yun na po, tama na po yun. Yun na po yung tamang adjustment yan. Pagdating naman dito sa kadena, dapat kahit papano naglalaro yung kadena. Huwag nyong hayaan na sobrang tigas tapos sobra namang luag. So may play yan, may konting play dapat yan. Yung ina-adjust ko na to, dapat nakakapaglaro yung kadena kahit papano. Kapag tumatakbo siya, kahit papano gumagalaw, yun po yung isa sa mga safety nito. Dito naiiwasan yung madaling mapudpud yung sprocket natin. At the same time, kung maluag siya, hindi siya madaling matanggal, hindi siya tawag dito. Kung maluag, maiwasan natin na yung matanggal ba siya. Yun yung problema pagka maluag, delikado rin yun. Pwedeng matanggal ang kadena sa sprocket. Kung masyado naman masikip, may problema rin dyan. Pwedeng malagutan tayo ng kadena kapag habang tumatagal. Kasi umiinit yan umiinit. Madaling, kumbaga bakal sa bakal kasi yan.
So kapag sobrang tigas, lalo na kapag walang langis, kaya kahit papano po dito, yan, kapag ka na ikabit ko na lahat yung mga tornilyo na to, pati yung lock pin, ito yung dowel pin na na cutter pin na ito na kinakabit ko. Yan, huwag nyo kakalimutan ibalik kasi napaka-importante po nito. Simpleng-simple lang siya. Pero yan, may purpose yan. Bakit may cutter pin diyan? So ayan, pagkatapos natin may kabot, okay na yung mga kadena natin, yung adjustment niya tama na. Yan, lagyan natin ng langis. Ito yung isa sa huwag natin kakalimutan na alagaan natin yung sprocket natin ng langis. Ito para maiwasan yung yung makagalaw ba ng maayos yung kadena natin. Yun talaga yung isa sa purpose nung paglalagay natin ng langis. So yan. Tapos na. Tingnan natin. Ito yung susunod natin. Siyempre pag natapos na to, testingin na natin siyempre. Kung tama ba yung adjustment na ginawa natin. So malalaman natin yan sa kapag tinesting natin. So yan, lalabas ko na. Pakikiramdaman ko lang po ito. Kapag sa inyo, pakiramdaman nyo lang. Siyempre, yung dati nyo naranasan, kung hindi siya nag-i-stock, yung preno na ginawa natin, or yan, testing lahat. Yung brake, yan, kung nag-i-stock up pa siya. Kapag okay na, tapos yung kadena po, pagka mararamdaman nyo din yan kung may problema yung kadena, kung wala siya sa alignment or sobrang tigas siya, mararamdaman mo yan kapag tumatakbo na. So pag may problemang ganon, kasi hindi smooth yung hindi smooth yung galaw, ayusin lang. Yun lamang po, sana po makatulong sa ating lahat. Maraming salamat po. God bless.